Nasa headlines ngayon sina Jinggoy Estrada pati na rin si Robin Padilla matapos masangkot sa panibagong mga kasong isinampa laban sa kanila ngayon. Kilalanin ang mga artistang politiko na may kinakaharap na mga kaso ngayong 2026. The Philippine Showbiz List presents mga artistang politiko na may kaso ngayong 2026. Jinggoy Estrada. Si Jinggoy Estrada ay kasalukuyang nanunungkulan bilang senador ng Pilipinas. Noong 2001, siya at ang kanyang amang, si dating Pangulong Joseph Estrada, ay inaresto kaugnay ng kasong plunder. Nakalaya siya noong 2003 at kalaunan ay nahalal bilang senador noong 2004. Makalipas ang 3 taon, napawalang sala siya sa mga naturang paratang. Noong 2014, muli siyang nasangkot sa isang malaking kontrobersya matapos siyang kasuhan kaugnay ng pork barrel scam, kung saan inakusahan siyang nakialam sa humigit kumulang 183 million pesos discretionary funds. Nakakulong siya ngunit pinayagang makapagpiyansa noong 2016. Pagsapit ng 2024, nahatulan si Jinggoy ng guilty sa 1 count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery kaugnay ng paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Pinatawan siya ng sentensyang 8 to 9 years na pagkakakulong para sa direct bribery at 2 to 3 years para sa indirect bribery, bukod pa sa multang nagkakahalaga ng 3 million pesos. Gayunpaman, napawalang sala siya sa kasong plunder. Sa kasalukuyan, muling nahaharap si Jinggoy sa panibagong usaping legal matapos siyang kasuhan ng plunder at graft ng Office of the Ombudsman noong May 28, 2026. Ayon sa mga ulat, may kaugnay ito sa controversial na flood control scandal kung saan iniuugnay si Jinggoy. Kamakailan lamang nagpiyansa siya ng 90,000 pesos para sa kinahaharap niyang graft charge habang nagpapatuloy ang legal na proseso ng kaso. Bong Revilla. Si Ramon Bong Revilla Jr. ay nasangkot sa Janet Napoles pork barrel scam noong 2014 at sumuko matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Bagamat napawalang sala siya sa kasong plunder noong 2018, inatasan siyang magbayad ng 124.5 million pesos bilang civil liability. Ang mga natitirang graft cases laban sa kanya ay tuluyang ibinasura noong 2021. Ngayong 2026, muli siyang naharap sa mga kasong malversation at graft kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sumuko siya noong January 2026 at kasalukuyang dumaraan sa mga bail hearing habang nagpapatuloy ang pagdinig ng kaso. Roderick Paulate. Si Roderick Paulate ay nasangkot sa kontrobersya ng umano'y pag-hire ng ghost employees habang siya ay konsehal pa ng Quezon City. Bagamat naibalik siya sa serbisyo matapos baligtarin ng Court of Appeals ang desisyon ng Ombudsman noong 2016, kalaunan ay napatunayang nagkasala siya ng graft at 9 counts ng falsification of public documents noong 2022. Hinatulan siyang makulong, pinagmulta at permanenteng pinagbawalang humawak ng anumang pampublikong posisyon. Tinanggihan din ng korte ang kanyang motion for reconsideration noong 2023. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang legal na proseso ng kanyang kaso habang nananatili siyang aktibo sa industriya ng showbiz. Herbert Bautista. Si Herbert Bautista ay naharap sa ilang kasong graft kaugnay ng mga umano'y maanumalyang proyekto noong siya pa ang mayor ng Quezon City. Noong 2023, kinasuhan siya dahil sa pagbili ng information system at paggamit ng pondo para sa solar power at waterproofing projects. Noong January 2025, hinatulan siya ng Sandigan Bayan ng guilty sa kasong graft kaugnay ng pagbili ng process automation system na nagkakahalaga ng 32.11 million pesos. Dahil dito, nasentensyahan siya ng hanggang 10 taong pagkakakulong at permanenteng disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Sa kasalukuyan, nasa proseso pa ang apela ng kanyang kaso. Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla ay kasalukuyang nahaharap sa isang bagong kasong kriminal kaugnay ng obstruction of justice matapos formal na magsampa ng reklamo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 1829. Ang reklamo na may kaugnay sa insidente noong madaling araw ng May 14, 2026 ay kasalukuyang sinusuri ng Department of Justice para sa preliminary investigation.
Ayon sa alegasyon, di umano'y tinulungan ni Robin si Senator Ronald Bato de la Rosa na makaalis sa pasilidad ng Senado sa kabila ng umano'y aktibong warrant of arrest laban dito mula sa ICC. Batay umano sa investigasyon ng CIDG at pagsusuri sa CCTV footage, hindi simpleng nakisabay lamang si Bato sa sasakyan ni Robin, kundi bahagi ito ng isang planadong pag-alis upang hindi mapansin ng mga otoridad. Dahilan upang ituring din ng NBI si Robin bilang person of interest. Gayunman, mariing itinanggi ni Robin ang aligasyon at iginiit na legal at naaayon sa tamang proseso ang kanilang pag-alis sa Senado at wala silang nilabag na batas. Kasabay nito, nasangkot din siya sa kontrobersya matapos itulak ang pagbabago sa panuntunan ng Senado upang pahintulutan ang remote o online voting gamit ang force majeure gaya ng tensyon sa Middle East bilang batayan. Isang hakbang na binatikos ng ilang kapwa mambabatas at netizens na umunoy maaaring pabor kay Bato. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!